Parurusahan ng Diyos ang Lebanon at Bashan. 11 Kabanata. Kayong mga taga-Lebanon, buksan ninyo ang mga pintuan ng inyong lungsod, at nang makapasok ang apoy na susunog sa inyong mga puno ng sedro. Kung paanong nasira ang inyong mga magaganda at mayayabong na mga puno ng sedro, ganoon din masisira ang mga puno ng sipres at mga puno ng ensina ng Bashan. Umiiyak ang mga pastol dahil nasira ang kanilang berdeng pastulan. Pati ang mga leon ay umaatungan dahil nasira ang kagubatan ng Hordan na kanilang tinitirhan. Ang 2 pastol. Ito ang sinabi ng Panginoon kong Diyos. Alagaan mo ang mga tupang kakatayin. Ang mga bumibili at kumakatay sa kanila ay hindi pinarurusahan. Ang mga nagtitinda ng mga tupang ito ay nagsasabi, "Purihin ang Panginoon, mayaman na ako." Pati ang kanilang mga pastol ay hindi naaawa sa kanila. Alagaan mo ang aking mga mamamayan. Dahil ako, ang Panginoon, ay nagsasabing hindi ko na kahahabagan ang mga tao sa mundo. Ako mismo ang uudyok sa bawat tao na magpasakop sa kanyang kapwa at sa kanyang hari. At silang mga namamahala ay magdadala ng kapahamakan sa buong mundo, at hindi ko ililigtas ang mga tao mula sa kanilang mga kamay. Kaya inalagaan ko ang mga tupang kakatay ng mga nagbebenta ng mga tupa. Kumuha ako ng 2 tungkod. Ang isa ay tinawag kong kabutihan, at ang isa naman ay tinawag kong pagkakaisa. Pinaalis ko ang 3 pastol sa loob lamang ng 1 buwan. Naubos na ang pasensya ko sa kanila, at sila rin ay galit sa akin. Pagkatapos sinabi ko sa mga tupa, "Hindi na ako ang inyong pastol. Hayaang mamatay ang mga naghihingalo, at mapahamak ang mga mapapahamak. At ang mga matitira ay hayaang kainin ang laman ng isa't isa." Pagkatapos, kinuha ko ang tungkod na tinatawag na kabutihan, at binali ko upang ipahiwatig na ipinawalang bisa ng Panginoon ang kanyang kasunduan sa mga tao. Kaya ng araw ding iyon, ipinawalang bisa ang kasunduan. At nalaman ng mga nagbebenta ng mga tupa na nanonood sa akin na may mensahe ang Panginoon sa mga ginagawa kong ito. Sinabi ko sa kanila, "Kung sa palagay ninyo ay dapat akong bigyan ng sahod, ibigay ninyo ang sahod ko. Ngunit kung hindi, sa inyo na lang." Kaya binayaran nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod ko. Sinabi ng Panginoon sa akin, "Ilagay mo ang pilak na iyan sa kabangyaman ng templo." Kaya kinuha ko ang 30 pirasong pilak na inaakala nilang sapat na bilang aking sahod, at inilagay ko iyon sa kabangyaman ng templo ng Panginoon. Pagkatapos binali ko ang 2 tungkod na tinatawag na pagkakaisa, upang ipahiwatig na naputol na ang magandang pagsasamahan ng Huda at ng Israel. Sinabing muli ng Panginoon sa akin, "Magkunwari kang isang walang kwentang pastol ng mga tupa, sapagkat may ilalagay akong pinuno sa Israel na ang katulad ay isang walang kwentang pastol. Hindi niya tutulungan ang mga tupang halos mamamatay na, o hahanapin ang mga nawawala, o gagamutin ang mga sugatan, o pakakainin ang mga payat. Ngunit kakainin niya ang karne ng matatabang tupa, at aalisin ang mga kuko nito. Nakakaawa ang kahihinatnan ng walang kwentang pastol. Pinababayaan niya ang mga tupa. Sa pamamagitan ng espada ay puputulin ang kanyang kamay, at tutusukin ang kanang mata niya, at hindi na mapapakinabangan ang kamay niya, at hindi na rin makakakita ang kanang mata niya.